Ang Dallas Mavericks ang isa sa mga team na nagkaroon ng trade noong deadline na nag-benefit talaga sa kanilang lineup. Lumalim yung rotation nila. Nung una, hindi pinansin yun ng mga analysts yung naging move ng Dallas dahil di umano, hindi rin naman magiging malaki ang impact sa team. Nakuha ng Dallas yung mga players na kulang talaga sa lineup nila. Interior defense na ito si Daniel Gafford at yung perimeter defense naman na si PJ Washington. Sa Dallas, si PJ Washington merong average na 11.6 rebounds, 1 steal at 31% sa 3-point area. Siya yung isa sa merong mga big play na nagawa sa playoffs. Yung success din ng team nagdepende kung paano siya maglaro. Siya yung role player na malaki ang impact sa Dallas. So back to basic muna tayo. Balikan natin yung naging kwento ni PJ Washington. So nagmula siya ng Louisville, Kentucky. Ang parents niya parehong basketball player sa college. Lumilipat din ng location si PJ Washington nung bata pa siya dahil ang tatay niya isang general manager ng isang car company. Nakalipat na sila noon ng St. Louis at Chicago bago nagsettle sa Dallas, Texas. Sa technicality, hometown team ni PJ Washington ang Dallas Mavericks. Naglaro siya sa Prime Prep Academy sa Dallas. Marami ding NBA players ang galing dun. Sabi pa dati ni PJ Washington, gusto talaga niya maglaro sa Dallas dahil consider niyang hometown. 13 years old pa lang noon si Washington nang manalo ng championship ang Mavericks. Base din sa mga article, ang isa sa mga rason kung bakit kinuha ng Dallas via trade si Washington, bukod sa yung Hornets hindi alam kung ano ang gagawin sa kanya dahil matatag nga siyang twinner. Yung height at position niya in between, katulad ng kay PJ Tucker. Kakilala kasi ng Washington family ang GM naman ng Dallas na si Nico Harrison at kaibigan naman din nila si God Shammgod. Habang nasa Dallas pa nun si PJ Washington, si Shammgod Wells ang isa sa mga trainer niya nung 8th grade pa lang. Well connected si PJ sa Mavericks. Naging madali yung transition ni Washington sa Dallas dahil nga ang pamilya niya nakatira sa Texas kaya alam din ni Jason Kidd na magiging madali yung adjustment after ng trade. Nakikita na rin ni Jason Kidd si PJ Washington nung habang player pa lang siya ng Dallas kasi dinadala siya ng parents niya sa Mavericks game. So ito naman yung common sa mga NBA players pagdating sa kanilang backstory. Naglalaro sila bilang point guard tapos biglang tatangkad sa kanyang junior season sa high school. Naiiba yung position pero naiiwan pa rin sa kanila yung skill set bilang point guard. Si PJ Washington naman yung isa sa pinaka-rare, katulad din ng kapangalan niya. Ang backstory kasi ni Washington, 2nd grade pa lang, siya na yung pinakamatangkad sa team nila kaya maglalaro siya bilang sentro. Tinitrain din siya ng kanyang parents noon, lalo na si Erpat. Habang lumalayo ang basketball career ni Washington, doon naman nahihirapan ang mga scout na hindi malaman kung saan siya ilalagay. Isang small forward or power forward or kaya small center. So nakasulat yan. Kaya hirap noon ang mga scout kung paano siya irarank, kung top power forward ba o top center. Pero yung height kasi ni Washington, mas better sa small forward. Kaya yung Hornets, hirap din siyang ilagay sa lineup dahil nga meron siyang kaposisyon at yung vacant position naman magiging undersized si Washington. Ang posisyon ni Washington nagdedepende sa court kung sino ang kamatchup niya. Ngayon halos nasa small forward si Washington dito sa Dallas dahil meron silang mga big man doon. Nakakapag-switch din si Washington na bantayan yung malalaking player dahil sanay na siya doon. Ito kasi yung advantage ng mga player na kayang dumepensa ng multiple position sa switch or sa pick and roll. Kung sino ang makakatapat nilang offensive player, kaya nilang bantayan. Tulad na lang nung game 2, ang bantay talaga dapat nun ni Luka si McDaniels na daan sa switch si Gobert ang pumick up. Ang sinabi ni Luka nun, parehas mabagal silang dalawa ni Gobert pero mas mabilis pa rin siya. Sa high school naman ulit, after ng prime prep, lumipat nun si Washington ng sandaling stint sa Lone Star High School. Rated na kasi siya bilang number 13 sa buong US sa class of 2017. Dito siya ni-recruit ng Finlay Prep, ang factory ng mga top recruit na player. Ang pinaka-focus lang ng school na yon, kumuha ng mga top prospect sa team nila. Si PJ Washington naman sa college, naglaro para sa Kentucky. Nang dumating siya sa team, magpapadrop na nun sina De'Aaron Fox, Bam Adebayo at Malik Monk. Ang kasabay ni PJ sa Kentucky sa freshman year niya, si SGA, Jared Vanderbilt, Hamido Diallo,
Kevin Knox, Wendell Gabriel, Nick Richards at iba pang mga top prospect. Kasama siya noon sa starting 5 bilang power forward. Na-injure pa ang kamay noon ni Washington pero nakapag-average pa rin siya ng 10 points at 5 rebounds per game. Nag-declare din siya noong 2018 NBA draft kasabay ni na SGA, Hamidou Diallo, Vanderbilt at Kevin Knox. Pero hindi siya tumuloy sa draft dahil mababa sa draft board. Ng 2018-19 season naman, nakasama niya sa Kentucky itong si Tyler Hero, Keldon Johnson at Immanuel Quickley. Mga top prospect din para sa Kentucky. Ang starting unit nun, sina Washington, Hero at Keldon Johnson. Nag-average pa si Washington ng 16 points, 7 rebounds, 42% sa 3-point area bilang power forward. Sa NBA draft noong 2019, pinili naman siya ng Hornets si Hero Miami Heat. Magkasunod silang dalawa, number 12 at number 13. Hindi na bago noon ang role ni PJ Washington, 6'7" undersized power forward sa Hornets. Sa unang game niya versus Bulls, umiscore agad siya ng 27 points at 7 out of 11 sa 3-point area. Nag-average siya sa Hornets sa loob ng 5 season ng 13 points, 5 rebounds, 2 assists at 1 block per game. Pero tinatawag pa rin siya noon inconsistent. Merong ups and down pero mostly downs number ang nasa stats niya sa Hornets. Hindi rin mataas ang defensive rating niya kung numbers ang pagbabasihan. Nakadepende talaga kung saan siya ilalagay. Nung unang nakapaglaro si PJ Washington sa Hornets after ng kanyang rookie season at mapili siya bilang all-rookie second team, meron na nung conversation si Coach Rick Carlisle na Dallas coach pa nun at si Sham Gadwells na dapat kunin nila si PJ Washington mula sa Hornets. Hindi pa si Nico Harrison ang GM ng Dallas nun. Meron ding mga kaposisyon pa si PJ sa Dallas. Nasa kanila pa si Dorian Finney-Smith at si Reggie Bullock. Nung na-hire naman si Nico Harrison bilang GM, dito naman binanggit ulit ni Sham Gadwells ang tungkol kay PJ. So, si Nico Harrison, kilala siya yung executive dati ng Nike na naging dahilan kung bakit hindi nakuha ng brand si Steph. Siya yung gumawa ng presentation ng Nike na binigay kay Steph na ang gamit pa nun, template ng PowerPoint kay Kevin Durant. Tinawag niyang set kesa Steph. Siya rin yung dahilan kung bakit nakuha naman ng Dallas si Kyrie mula sa Brooklyn Nets. Pero actually nun, mababa kasi ang market sa trade kay Kyrie. So yan ang naging dahilan kung bakit naging effective si PJ Washington sa Dallas or impact player. Matagal na siyang gustong kunin ng team. Kahit si Jason Kidd, sinabi dati nung nag-i-struggle si Washington at nagiging inconsistent na naman, sinabi niyang papasok din ang mga tira niya. Ganon ang nangyari sa playoffs. Merong mga big shot. Meron pang natitirang 2 taon kay Washington na pababa pa yung kontrata niya. Next year, meron siyang $15 million. 14 million naman sa last year. Naging fit siya sa team bilang player pati kontrata.